na ang bawat Hudyong sumasamba ay binabasa ito. Kaya pwede natin sabihin, maski man si Jesus ay binigkas po itong paulit-ulit na panalangin ito. Saan po nakasulat ang paulit-ulit na panalangin ito? Sa Biblia. Marahil ay nagtataka po kayo bakit ko sinasabi ito, bakit ko ipinapaliwanag. Ito pong ginagawa natin pagdarasal sa pagdalaw ng Inang Birhen Maria ay paulit-ulit na dasal ang Santo Rosario. Ano ang pinupuna sa atin ng mga hindi Katoliko, lalong-lalo na yung mga hindi nakakaunawa? Kayong mga Katoliko, ano naman ang ginagawa ninyo yan? Wala naman sa Biblia yan. Paulit-ulit ang ginagawa ninyong pagdarasal ng Santo Rosario. Labag yan sa Biblia. Kakaunti lang po kasi ang kanilang kaalaman. And little knowledge is dangerous. Alam mo ba rin yun? Little knowledge is dangerous. Mayroon silang kaunting alam, ngunit hindi nila buong alam ang Biblia. At inaakalang alam na nila ang buong Biblia. Kung baga sa katawan, alam lang po nila yung paakala nila ang buong katawan ay alam na nila. This is the problem with the non-Catholics. Sorry po, no? Sa pagsasabi ko ito. Subalit ito yung madalas ng pinupuna sa atin, na ang pagdarasal ng Santo Rosario ay labag sa Biblia, hindi nakikita sa Biblia, labag sa Biblia sapagkat ito ay paulit-ulit. Samantalang ang mga panalangin po sa Biblia, una na nga, ang binasa ko sa inyo ay mga panalangin paulit-ulit. Wala pa po yung mga salmo. Yung mga salmo po ay paulit-ulit. Isa ka lang ang binasa ko, panalangin mula kay Daniel. Canticle of Daniel ang tawag dito. Ito'y dinarasal ng mga Hudyo. Sa templo, paulit-ulit nilang binabasa ito. With this motion, gumagalito pa yung ulo nilang katawan. Kaya pwede natin sabihin, maski man si Jesus, dinasa ito. Dinasal din ito. Mali ba ang paulit-ulit ngayon na dinarasal natin sa Santo Rosario? Samantalang ang mga panalangin sa Biblia ay paulit-ulit din. Purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuring magpakailanman. Ilang beses po ninyong narinig ito. Pinutol ko na nga. Baka magtagal pa tayo. No? Ikalawa, wala raw sa Biblia ang Santo Rosario. Alam po ba ninyo na ang bawat misteryong dinibigkas ninyo sa pagdarasal ng Santo Rosario ay ano sa Biblia? Hawak ko po ngayon yung kopya ng mga misteryo. No? Yung unang misteryo, joyful mysteries, the Annunciation, wala po ba yan sa Biblia? Sa Ebanghelyo po ni San Lucas, ipinalita ng anghel kay Maria, ikaw ang napili ng Ama na maging ina ng kanyang anak. Yan po ang pinagninilayan natin sa misteryo ng tuwa. The Annunciation, ang pagbabalita. Ikalawa, ang pagdalaw, the visitation. Wala po ba yan sa Biblia? Nariyan po yan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Dinalaw ng Birhen Maria ang kanyang pinsang si Elizabeth. Ang pagsilang ng Panginoon, and so on and so forth. Kung itutuloy po natin yan. Sorrowful mysteries, yung pong pagkamatay ni Jesus, ang pagputo ng corona, ang pagpasa ng kanyang krus, hindi po ba nasa Biblia ang mga yan? The glorious mysteries, ang muling pagpaango ni Jesus, ang pag-akyat niya sa langit, ang lahat po, ang bawat misteryo na inyong dinadasal, binibigkas, binabasa, pinagninilayan, pagka kayo ay nagdarasal ng Santo Rosario, ang lahat ng iyan ay nakasulat sa Biblia. Paano masasabi ngayon na ang pagdarasal ng Santo Rosario ay wala sa Biblia at labag sa itinuturo ng Biblia? Ang mismo pong panalangin, Hail Mary, ay hangos sa Biblia. Yung Ama namin, si Jesus mismo ang nagturo niya. Pagka dinadasal po ang Santo Rosario, hindi ba dinadasal ang Ama namin? At si Jesus mismo ang nagturo ng panalangin ng Ama namin. Ang Hail Mary o Aba Ginoong Maria.
Ito po ay hamon sa Biblia. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Kanino pong nakasalita iyon? Salita po yun ng Anghel Gabriel kay Maria during the Annunciation. No? Nung ibalita ng Anghel kay Maria, ito yung mga salitang binigkas niya. You are full of grace. The Lord is with you. Nasa sa iyo ang Panginoon. No? At kalakip po nun, idinugtong yung salita, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Kanino po mga salita ito? Salita po ito ni walang nakakaalam. Kanino po salita ito? Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Kanino po? Elizabeth. Salita iyon ni Elizabeth. Si Elizabeth ay ang nanay ni Juan Bautista na noon ay nagdadalang tao din. At kailan po binigkas ni Elizabeth yung mga salitang iyon, pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala ang anak na nasa sinapupunan mo. Nung siya po ay kasihan ng Espiritu Santo. When Elizabeth was inspired by the Holy Spirit, ito yung lumabas sa bibig niya. Blessed are you among women. Ibig sabihin, nung bigyan siya ng inspirasyon ng Espiritu Santo. Kanino nang galing yung salita ni Elizabeth? Inspirasyon po yun ng Espiritu Santo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Mga salita ng anghel, ang mga salita ng anghel ay galing sa Diyos. Ang anghel ay spokesman ng Diyos, tagapagsalita ng Diyos. So anuman ang binibigkas ng anghel, ito ay galing sa Diyos. Salita po ng Diyos. No? At yung salita ni Elizabeth ay galing po sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Saan ang galing ang mga panalangin, ang mga pinagninilayan natin sa pagdarasal ng Santo Rosario, nang galing po ang mga yan sa Biblia. Paulit-ulit, mali po ba ito? Hindi. Sapagkat ang mga mismong mga salmo, mga tinatawag na mga canticles, mga panalangin at mga awit sa Biblia ay mga panalangin paulit-ulit na gaya po ng ibibigay ko halimbawa sa inyo. So ito yung Santo Rosario, ito ay hango sa Biblia. Napakagandang mga salitang binibigkas na paulit-ulit. Ano pa ninyo, marami naman sa buhay natin na paulit-ulit. Araw-araw, kumakain tayo. Paulit-ulit yan. No? Ang pakikipag-usap, ang mga salita mo sa mga anak mo, paulit-ulit yan. Is there something wrong kung paulit-ulit? Kung paulit-ulit kang sinasabihan ng I love you ng asawa mo, paulit-ulit mo ba yun? Magdaramdam ka ba? Hindi po. Kung mahal mo yung asawa mo. Kung hindi mo mahal, makakasawa, nakakainis. No? So, paulit-ulit natin pinupuri ang Diyos, paulit-ulit natin kinikilala at pinaparangalan ang Virgin Maria. No? Sapagkat ito po ang nauukol. Ito yung tama. Ito yung tama. Mga kapatid, ang pagdarasal po ng Santo Rosario ay pagkilala po sa papel ng Inang Birheng Maria sa buhay natin. Ito ay pagkilala sa buhay natin ng papel ng Birheng Maria. Hindi natin pwedeng alisin ang Birheng Maria sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi tayo pwedeng maging mga alagad ni Kristo na wala ang kanyang ina. Nawala ang Birheng Maria. Iyan po ay ipinakita ng mga sinaunang Kristiyano na yun lang po nawawala ang Birheng Maria sa mga umaalis sa pagiging Katoliko, sa mga hindi Katoliko. Alam ninyo kung pag-aaralan ninyo ang kasaysayan ng sinaunang Kristiyano, kung gaano ang debosyon nila sa Birheng Maria, makikita ninyo kung gaano nila kamahal ang Birheng Maria. Pag-aralan ninyo ang buhay ng lahat ng santo at santa,
makikita ninyo na lahat sila ay deboto ng Birheng Maria. Ang mga dakilang santo at santa, bahagi-lagi ng kanilang buhay pananalangin at pagdedebosyon ang Inang Birheng Maria. Kaya ang sino mang nakakaalam at nakakakilala ng tunay kay Jesus, at sino mang nagmamahal kay Jesus, hindi pwedeng hindi maging bahagi ang kanyang. Hindi mo pwedeng mahalin ng tunay ang anak na binabaliwala mo ang kanyang. Mga kapatid, sa pagdarasal nga po natin ng Santo Rosario, ang ating mga humilingan sa Birheng Maria ay ang ilapit niya tayo sa kanyang anak. Tulungan niya tayo maging mabubuting mga Kristiyano. Napakahirap pong magpakabuti. Napakahirap magpakabanal. Napakahirap maging mabuting tao. Napakahirap maging banal na Kristiyano. Kaya kailangan natin ang tulong ng Birheng Maria. At ipanalangin tayo. Ito po yung paulit-ulit. Pray for us. Hindi natin siya ginagawang Diyos. Ang hinihiling natin sa Kanya ay ipanalangin tayo. Tulungan niya tayo. Minsan ko na po nasabi ito. Kung tayo ay humihingi ng panalangin sa kapwa-tao natin, bakit hindi tayo pwedeng humingi ng panalangin sa ina ng Panginoon? Kung sa aming mga pari sinasabi ninyo, Father, ipagdasal po ninyo kami sa kabila ng aming pagiging makasalanan. You ask for our prayers. Hinihiling ninyo, Father, ipagdasal niyo kami. Bakit hindi po sa isang kabanal-banalang Maria? Sa isang taong pinakamalapit kay Jesus. Kung sa taong makasalanan ay nagpapadasal tayo, bakit hindi pwede sa isang banal na Maria? At ito po ang aming ginagawa. Ipanalangin tayo ng Inang Birheng Maria. Lalo-lalo na po sa oras ng ating kamatayan. Isang bagay po na gusto kong ibahagi sa inyo. Ako, pagka nagdarasal kay Maria, ito yung isang bagay na hinihiling ko sa kanya. Na sa oras na ako'y mamamatay, no? Ipagdasal na ako. Na sa oras na alam kong malapit na akong magtapos ito sa mundong ito, ang tulungan akong maging handa. Yun ang isa sa pinakamagandang kahilingan kay Maria. No? Tulungan tayo pagka darating na yung oras natin na lilisanin na natin ang mundo ito, ang tulungan niya tayo. No? Yung ipaalam sa atin na maghanda tayo, magsisi tayo, magpakabuti na tayo. No? Ito yung isang bagay na hinihiling ko sa Birheng Maria. At ito po yung itinadasal natin sa Hail Mary. Pray for us, sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen po. Magsitayo sa natin.